Nakatakdang humarap sa pag-resume ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee o BRC sa darating na Biyernes, November 14 ang hindi pinangalanang very important witness. Ito ang ipinahayag o ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Martes. Ayon kay Lacson, ang naturang witness na ito ay magbabahagi ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga bagong individual na posibleng dawit din sa maanomalyang flood control projects, gayon din ang mga ituturong pangalang dati nang lumabas sa pagdinig. Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Dagdag pa niya, pinapa-finalize ko yung affidavit within the week, kasi base sa kwento at saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Ilang beses din itinanggi ni Lacson ang pagkakakilanlan ng witness at sinabing sa susunod na Biyernes na lamang malalaman kung sino itong kaniyang tinutukoy. Samantala, 1 hanggang 2 hearing para sa FCP ang inaasahang maganap sa BRC bago ito tuluyang tapusin at dumako sa iba pang paksa gaya ng Farm to Market Road anomalies. Kaugnay nito, posible pa anyang magtagal sa Senate detention hanggang matapos ang 20th Congress si Curly Diskaya at 3 dating DPWH officials. Ito ay kasunod ng planong ipasabpina ng BRC ang ledger ng mga diskaya na naglalaman umano ng pangalan ng 17 kongresista at iba pang mga personalidad na nakatanggap umano ng kickback mula sa FCP. Ang naturang aksyon ay alinsunod na rin sa hiling ni Senator Erwin Tulfo. Gayunpaman, may posibilidad pa rin anya na tuluyan silang mahatulan kung maglabas ng commitment order ang Korte Suprema. Dito ay makikipagtulungan ng Senado para mailipat sila kung saan itatakda ng korte sila dapat makulong. Kaugnay naman ng pag-resume ng pagdinig ay ipinaiimbita na rin si dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ni Senate President Tito Soto at House Speaker Bogie D. Sa kasalukuyan, wala pang tugon kung makakadalo si Romualdez sa pagdinig. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.